Samantala, upang pag-usapan pa ang nalalapit na pasukan, nasa linya ng telepono si LTFRB Chairman Winston M. Hines. Good morning, sir. Magandang umaga po. Sir, kamusta ang paghahanda ng LTFRB ngayong nalalapit na pasukan? Maayos naman po ang aming mga programang mga inilunsad. Nagsimula na ho kami ng Lunes ng mga inspeksyon ng ating school service. Okay, sir, yung tungkol sa school service, magkakaroon ata tayo ng fare increase. Maaari niyo po bang ipaliwanag ito, sir? Hindi naman po ito increase. Ito naman po ay isang pag-aaral, masusing pag-aaral lang sa mga kasalukuyang mga pamasahe na sinisingil ngayon ng mga iba't ibang mga school services. So, hindi pa ho kami wala pa ho kami desisyon sa ngayon kung magtataas o magbababa. Okay, sir, hanggang kailan po kaya inaasahan yung desisyon ng LTFRB hinggil dyan? Magkakaroon ho kami ng paunang mga konsultasyon sa June 13 at 14. At pagkatapos po nito ay magdidesisyon tayo kung ano ang magiging takbo ng ating magiging desisyon. Okay, sir, usaping school service, you are not recommending the use of tricycle bilang school service ng ilan nating mga estudyante. Palagay po, hindi ho nga maganda dahil ito ay hindi ligtas at conveniente para sa ating mga estudyante. Sir, in terms of security sa mga school service, usually naglalagay nung grills. Na-check na po ba natin ito, sir? Para sa ilang mga private schools? Opo. Go ahead, sir. Isa ho, sa mga unang-una, bago ho talaga mabigyan ng prangkisa ang mga school service, ay kailangan talaga nilang mayroong ganyang safety measures, mayroon po silang portable working na mga fire extinguishers, at mayroon silang mga emergency kit, at mga iba pang mga kailangan ho sa loob mismo ng sasakyan. Sir, pag wala nito, sir, itong mga safety measures na ito, do we have penalties? Meron na tayong naka-arrange na penalties para sa kanila? Opo, ito ay unang-una yung aming pwede kaming mag sa kanila ng fine or suspension o kaya cancellation kung talagang magiging patuloy ang pagsuway ho nila sa ating mga alituntunin. Sir, usapin naman sa driver, sakop din po ba ng inyong ahensya yung pag-check sa mga school bus drivers natin? Ito po ay responsibilidad ng operator na yung kanilang driver ay sumusunod sa lahat ng patakaran na kaligtasan, kapayapaan ng mga estudyante doon sa loob ng mga kanilang sasakyan. Kaya ito ay kung baga ito ay sakop ng LTO, pananagutin po namin ang operator o ang franchise owner kung sakaling may mga paglabag ang mga driver po. Okay, sir, regarding naman sa first aid ng mga bata, meron po ba tayong ganong program ngayon sa ating mga school services? Apo, kasama rin ho yan sa ating mga itinuturo at meron nga rin ho kami mga ilulunsad ng mga seminars para sa mga drivers. Ito ay patuloy din na taon-taon naming voluntaryong ibinibigay na serbisyo para sa tamang paggalang sa mga traffic laws at mga emergency responses. Okay, sir, panghuli na lang po, for sure marami pa rin nangangalat na illegal na school service. Ano po ang mensahe nyo sa mga operators nito? Ang aming pakiusap sa kanila ay bukas naman ang opisina ng LTFRB para mag-apply sila ng prangkisa. At ito ay ipaprioritize natin dahil alam po natin na ito ay kailangan. At para maisiguro natin na hindi kolorum ang mga school service na ito. Kaya dumulog po kayo at sa opisina at nang hindi ho kayo mahuli at mas malaki ang inyong magiging penalty o pwede kayong pagbawalang dumaan na talaga sa mga sasakyan pag kayo ay nahuli na kolorum. Okay, maraming salamat, sir. Very well said. At salamat sa inyong oras ngayong umaga. Okay po, maraming salamat din po. Okay, at yan po sa LTFRB Chairman Winston Hines. Maraming salamat, sir.